Pinag-testing kung whether it's fit for or unfit for human consumption. Once na sinabi dineclare na siya na damaged, huwag mo nang i-recommend for disposal, not unless sinasabi ng ating laboratory na pwede pa sa animal consumption. Regular daw ang pagsusuri ng NFA sa mga bigas. Bukas magpupulong na ang Departments of Agriculture at Social Welfare Development kasama ang National Food Authority tungkol dito sa mga kontrobersyal na bigas na ito na hanggang ngayon hindi pa rin alam kung maisasaing pa. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras. Konting pasensya pa mga kapuso sa gitna ng issue sa bigas. Ang asukal naman, tataas ang presyo. Mahal daw kasi ang bentahan ngayon mula sa mga sugar miller. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nasa 52 pesos per kilo ang bentahan ng asukal sa mga grocery at supermarket. Pero ayon sa Philippine Association of Supermarket Incorporated, lugi na daw sila sa presyong ito. Mula raw kasi sa dating 50 hanggang 52 pesos, 53 hanggang 54 pesos na ang benta sa kanila ng suppliers. Yung natanggap namin price list, may 53, may 54, may 55. Kung bumili kami ng mas mataas, mapipilitan kami magtaas ng presyo. Di na raw kaya ng mga negosyante na ibenta ang asukal sa dating presyo nito. Benta na ng show cost, no? Papakita namin yung resibo namin na eto na puhunan namin. Let's say 54 ang puhunan. Paano naman tayo magbenta ng 52? Ang guideline ng DDI is up to a maximum of 5% on top of your cost. If you get it, for example, at 54, you add 270 on top of 54 pesos per kilo. That's 56.70. Reaksyon ng mga mamimili. Pabigat na naman po sa mga mahihirap yan. Brown na ako, ganun din naman eh. Ang lasa, may tamis din kung pangkape lang, di ba? Bakit magpuputi ka pa? Mismong Sugar Regulatory Administration ang nagkumpirma, tumaas ang bentahan ng asukal. Kung dati 2,300 pesos lang ang kuha mula sa mga sugar mill, nang tumungtong ang July 15, naglalaro na sa 2,450 hanggang 2,550 ang kada sako ng puting asukal. Inirekomenda na ng SRA sa Department of Agriculture na itaas ang suggested retail price ng puting asukal sa 54 pesos kada kilo. Kaya mabigat na raw sa bulsa kung aabot pa sa 55 pesos ang bentahan nito. Figures namin they should not sell more than 54 pesos per kilo. That includes already their profit and their cost to repack and to ship and to track. Nangangamba tuloy ang samahan ng mga grocery at supermarket na baka mauwi ang sitwasyon sa artipisyal na kakulangan sa supply ng asukal. Mga negosyante yan eh. Siyempre, pag sa palagay nila, malulugi sila, baka hindi sila magdala. Kumpiyansa naman ng SRA na di magkakaubusan ng asukal sa merkado kahit pa mahuli ang simula ng panibagong milling season. Yung konsumo natin umakyat tapos bumaba yung production kaya medyo nagkakaroon tayo ng konting problema. But government is doing something about it. We are importing. Sa Setyembre, inaasahang papasok sa bansa ang 100,000 metric tons ng imported na asukal na inaasahang tutuldok sa posibleng problema sa supply. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Balikan natin ang balita tungkol sa umano'y VIP treatment kay Congressman Ronald Singson sa NAIA. Inaalam na ng Manila International Airport Authority kung sinadya o nagpabaya lang ang mga tauhang nagpalusot umano kay Congressman Ronald Singson sa inspeksyon. Pero kahit daw sundin ang SOP, posible pa rin makalusot sa pagkapkap o kahit sa x-ray ang kaunting gramo ng droga. Nakatutok si Mark Salazar. Hindi pa raw napapanood ni MIA General Manager Jose Honrado ang CCTV video na ito ng pag-alis sa bansa ni Congressman Ronald Singson. Hinihingi raw nila ito sa DOJ para sa pagsisikap nilang masagot ang mga tanong. Paano sila nalusutan umano ng 26.1 grams ng cocaine at 2 tableta ng Valium? Pero kahit papano, may bunga na rin naman daw ang investigasyon nila. We have identified the persons who were on duty during that day, no? Yung nandun sa main entrance, saka yung nandun sa last departure check. We have identified also the airport personnel who assisted him inside the airport. May mga bagay raw sa pagsisiyasat na hindi kayang sagutin ng CCTV video na siyang pipigain daw nila sa kanilang mga tauhan noong hapon ng July 11. Was there really an intent to
for Congressman Sison to pass through without being checked, or negligent lang sila dun sa pag-check. Ang pinupunto pa ni Honrado, kahit pasundan ng SOP, may pagkakataong hindi lahat ng bitbit ng pasahero, lalo na kung sinliit ng 26.1 grams, ay makikita ng x-ray, makakapa ng kamay ng airport police, at maaamoy ng K9 units. Pero iba ring usapan kung hindi talaga sinunod ang SOP. If ever it was detected, where the officers on duty on that day appreciated kung nakita nila sa screen ng x-ray, or kung wala naman, kung nasa body naman, was the frisking done according to regulation or courtesy frisking ang ginawa. Sa kwentong ito ng pinuslit umanong droga sa airport, wala raw dapat papel ang airport immigration pero nadadamay raw sa pinapanagot ngayon. We are not in any way involved with baggage check and body frisk. No? So, kung nasabi nga na bakit hindi namin nakita kung halimbawa may yung droga, talagang hindi dahil nga sa dokumento kami at sa pasaporte. Amo ni Ferdy Sample, si DOJ Secretary Laila De Lima ang galit kahapong nagtutulak ng balasahan sa airport. Kahit hindi raw hingiin, magsusumiti si Sample kay Secretary De Lima ng report na nagsasabing hindi immigration officer ang nag-escort kay Singson at ginawa raw nila ang papel nilang siguruhing iisa ang katauhan ni Singson at ng pasaporte niya. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Itinanggi ng ilang bus operator ang paratang kahapon ni MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino na nanunong sila sa ahensya. Pero ang mismo mga konduktor at driver, iba ang kwento. Nakatutok si Marisol Abduraman. MMDA na mismo ang nagsabi, isang Novaliches Public Terminal na ito sa mga nagbibigay ng payola sa ahensya. Hanggang 5,000 piso raw kada linggo. Pero ang ilang konduktor at driver, may kanya-kanya ring reklamo laban sa terminal. Pag nahuli ka sa labas, natikita yung lisensya mo, hindi ka nila i-dispatch dito. Magkano bigay mo? 10 pagka kada dispatch. Kada ikot, kada alis. Nakakailang ikot ka sa isang araw? 8. Bawat dispatch po, 10 piso po. Itinanggi naman ito ng mga taga-MMDA na namamahala sa terminal kung natitiketan man daw ang mga driver. Trabaho namin, ginagampanan lang namin, ganun. Sinikap ng GMA News na kunan ng reaksyon ang Robinsons Mall, ang may-ari ng terminal. Pero wala na isa mga opisyal ang humarap sa amin. Nasa meeting daw kasi sila. Ang iba pa sa mga nabanggit na sampot daw sa suhulan ang Baliwag Bus Transit na naglalagay umano ng 20,000 piso kada buwan at 5-star liner na nagbibigay naman ng 30,000 piso. Itinanggi ng Baliwag at 5-star ang sinasabing panunuhol. Kung nagbibigay kami, di sana walang nahuhuli sa amin, miski isa. Ang daming ang nai-impound na bus namin eh. Pero ang ilan sa mga konduktor rito, hindi na itinanggi pa ang panunuhol sa mga taga-MMDA. Yung mga nangunguratong ma'am, yung mga nangingi. Kumisa, 100 ma'am, yung mga nanguhuli na MMDA. 100, 200, ganyan. Yung iba po, minsan 50, 100, gano'n na. Ang ilan namang MMDA traffic enforcer na nakausap ng GMA News, wala raw alam sa sinasabing payola. Sabi naman ni dating MMDA Chairman Bayane Fernando, walang nangyaring panunuhulong siya pa ang namumuno sa MMDA. Hindi raw niya papayagan ang ganitong sistema. Matagal nang reklamo ng mga driver-conductor ng bus at ilang motorista ang anilay talamak na pangungutong ng ilang taga-MMDA. Kaya panawagan nila sa bagong chairman, linisin na muna ang ahensya bago ayusin ang Metro Manila. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Ang mga police report sa Alerto 24 at iba pang balita, ihahatid ni Oscar Oida. Oscar. Salamat, Mel. Nakainkwentro ng mga pulis sa Quezon City ang isang grupo ng hinihinalang karnaper. Nabawi mula sa mga suspect ang isang karnap na kotse na pag-aari raw ni dating Foreign Affairs Secretary Roberto Romulo. Narito ang aking report. Matapos ang ilang minutong palitputukan, naikinasugat ng 2 suspect at isa pa sa hanay naman ng mga pulis. Nabawi ng mga taga-NCRPO Anti-Carnapping Unit malapit sa may entrada ng PhilInvest 2 Quezon City ang nakarnap na Toyota Camry ni dating Foreign Affairs Secretary Roberto Romulo. Pasado alas 11 ng gabi, nang mamataan umano ng mga operatiba ang kinarnap na sasakyan matapos sila makatanggap ng tip hinggil sa kinaroroonan nito. Nang i-flag down ng mga pulis, nagpaputok na umano ang mga suspect. Nakita namin sa EDSA hanggang nabuntutan namin dito. Ngayon nung i-akos na namin dahil huminto nga, i-akos namin, sakay kami ng mobile sa mga private vehicle namin.
pumutok sila. So nagkaroon ng gun battle between the operatives at saka yung mga suspected carnappers. Sugatan ang mismong team leader ng operasyon na si Police Superintendent Maristelo Manalo, habang may tama rin ang dalawang sakay ng naturang Camry. Yung mga suspect may tama yung isa, kaya nasa ospital ngayon. Sa kamay ata yung isa sa buhay naman pa rin. Sa loob ng sasakyan, natagpuan ang isang 9mm na baril, shotgun, mga bala at mga kagamitang posibleng gamit umano sa pangangarnap. Nasa loob din umano ang plaka ng sasakyan at ilan sa mga kagamitan ng dating kalihim. Alas 2:30 kahapon nang tangayin umano ng mga suspect ang sasakyan sa loob ng The Fort Taguig. Ayon sa informasyon namin, tinututukan nila yung yung mga tawag dito, biktima nila, tapos kinukuha yung sasakyan. Armado to, usually armado ito. Armado sila. Ang umano'y leader ng grupo, natukoy raw ng mga pulis ang pagkatao, nakatakas habang nagaganap ang engkwentro. Yung parang leader nila si Ivan Padilla. Oscar Oide